Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po niyo lingkod Mayor Francis Zamora at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes ng tanghali. So ako'y bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at naway ang lahat po ay nasa maayos na kalagayan. So bago tayo magsimula, good news! Ang San Juan Medical Center po, for the first time, ay magkakaroon na ng MRI. So, yan po ang ating good news at yan po ay sa kauna-unahang pagkakataon sa lungsod ng San Juan, sa ating pong San Juan Medical Center. At ito po ay hindi lamang kwento o pangako, sabagat ang pondo po ay nasa lokal na pamahalaan na. So, tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pamahalang nasyonal sa kanila pong suporta sa lungsod ng San Juan. Na-download na po ang pondo sa atin at tayo po ay nasa proseso na ng bidding pagdating po sa ating MRI. At ganoon din po, tayo po ay magkakaroon na ng bagong CT scan sapagkat ang ating luma at pagod ng CT scan ay dapat na hong palitan. Madalas ho siyang nasisira sapagkat unang-una luma na ho siya at talagang pagod na po. When I say pagod na dahil paulit-ulit ho itong ginagamit, madalas na ho siyang nasisira at yung mga parts po niya sobrang mahal sa totoo lang po. I remember there was a time nag-request po ang San Juan Medical Center para sa mga parts amounting to about 30 million pesos. Isipin ninyo, ganyan po kamahal ang parts ng ating mga medical equipment. Kung kaya't minsan dapat i-analyze mo. Parang kotse po, no? Pag meron tayong kotse, halimbawa, at masyadong luma na ang kotse, at paulit-ulit na itong nasisira, minsan, mas mabuti pang palitan na ito kaysa patuloy mo siyang gamitin, paulit-ulit masisira, paulit-ulit ka lang din magre-replace ng parts. Ang ending po ay mas lalo kang mapapamahal. So ang aking pong instruction sa ating San Juan Medical Center Medical Director na si Dr. General Joseph Acosta to assess our old CT scan if it is still worth it na gastusan pa nga siya. Sapagkat una-una, bibili nga tayo ng bago at mas modernong CT scan. Pangalawa, kung ang ating lumang CT scan po ay paulit-ulit natin gagamitin, baka magsayang lang tayo ng pondo. Ngunit kung pwede pa itong pakinabangan in any way, of course we will do that. So that will be dependent on the assessment of our San Juan Medical Center. But what is important, mga minamahal ko San Juanenyo, for the first time, at ito po, hindi nangyari dati, tayo po ay magkakaroon ng isang MRI machine. So dito po yan sa ating San Juan Medical Center. So yan, excited po tayo para dyan. At ganoon din po, magkakaroon po tayo ng bagong CT scan at marami po ang ibang medical equipment. Pero very long ho kasi yung list. At yung iba medyo technical in nature. So sa totoo lang po, no, mas naintindihan ng tao ang MRI at CT scan. At yan po ay mga equipment na natin pong bibilhin right away. At kanina nga po, during our executive legislative breakfast meeting with all our department heads and our barangay captains and our city officials, tinanong ko po si Dr. General Joseph Acosta kung sakaling mabili na natin ng MRI, do we have doctors who can operate this? Do we have staff who can operate this? Ang sagot naman po niya ay yes. Okay, so umandar na po ang proseso sa pag-procure po ng MRI. At hinahanda na rin natin ang ating ospital kung saan ito ilalagay at ganoon din kung sino po ang mag-ooperate ng MRI natin. So yan po ang good news para sa San Juan at ibalita nyo na po sa lahat sapagkat mangyayari po yan. At ang parati ko naman pong pinapaalala sa inyo, magtiwala lang po kayo kay Mayor Francis Zamora. Okay? Sige po. So let's proceed. Jaime Venal, maraming salamat po Mayor Francis Zamora sa MRI at CT scan. God bless po. Kaponggi, yes, walang anuman. At kanina, alam mo naman, pinag-usapan natin yan sa ating pong breakfast meeting. At alam nyo, no, talagang matagal na nating pinagsusumikapan makapag-procure ng isang MRI. Alam nyo, napakamahal ho niya, no?
more or less, I believe it's around 100 million pesos. Ganyan po kamahal ang isang MRI at hindi ho biro. No? At hindi ho ito basta-basta bibili ka. No? You have to maintain it. At yung maintenance alone is also very, very expensive. At kung may masirang parts, nako, million po talaga yan. No? At yan ay naranasan natin sa ating lumang CT scan na parating nasisira. Kaya nga madalas nagko-complain yung mga pasyente natin, Mayor, sira na naman yung CT scan natin sa San Juan Medical Center. Totoo po yan sapagkat luma na ho siya at pagod na. Kaya dapat ho ay palitan na ng bago at yan po ang mangyari sa lalong madaling panahon. Okay? Sige po. Rosel Nonato, handsome man. Ako may handsome pa. Sabi nga ni Jerry Maguire, di ba? Si Jerry Maguire, di ba? Hindi si Jerry Maguire yun eh. What's her name? Oh my gosh, sa lahat ng nanonood ng Jerry Maguire, tulungan niyo naman ako. Si Renee Zellweger yon sa Bridget Jones' Diary. Nako. Nahalata na tuloy yung age ko. No? Sabi ni Renee Zellweger kay Tom Cruise, you had me at hello. Diba? Ito naman you had me at handsome. Rosel, nanalo ka kanina sa ating Monday morning raffle draw. Congratulations sa'yo. At babasahin ko yung message mo. Handsome Mayor Francis Zamora, namin proactive public servant, awesome job. Yehey, complete na facilities sa SGMC. Nako, thank you Rosel. Alam nyo, no? Again, like what I said, meron tayong checklist na mga dapat natin kumpletuhin sa San Juan Medical Center. Isa-isa na ho natin yung binibili, isa-isa natin kukumpletuhin. At asahan ho ninyo, gaya ng sinabi ko, nakataya po ang pangalan ko rito. Tataya ko po ang pangalan ni Mayor Francis Zamora. Give me until my last day. No? Dahil marami ho ito, hindi biro, no? Hindi ho yan basta-basta sabihin mong sa isang buwan, nandyan na lahat. Nako, wala po tayong magic wand. Kahit sinong mayor naman po, walang magic wand na agad-agad lahat yan makukumpleto. Pero ito po ang asahan ninyo, meron tayong malinaw na plano. We have a very clear roadmap on how to complete services, equipment, and facilities of our San Juan Medical Center. At magtiwala lang po kayo sapagkat priority po natin ang SGMC, tututukan po natin yan. It is a work in progress. It is not something you can do overnight. And rest assured that it is our priority. Okay? So, pakikat po itong sinabi ko. Gawin ninyo ito short video. I-post po ninyo para po sa kaalaman ng lahat. Okay? Let's proceed. Sa lahat po ng mga parokyano ng ating Santuario de Santo Cristo, tayo po ay muling bumabati ng isang maligayang kapistahan. Happy Feast of the Santo Cristo. And yesterday po was my 23rd straight year to attend the Fiesta Procession of the Feast of the Santo Cristo. Alam niyo po, nagsimula ako May 3, 2004. Wow, ilang taon na ako noon? Let's compute. May 3, 2004, I was only 26 years old. My gosh! 26 lang ako noon. 23 years ago. So, ang tagal ko na ho na nakikisa sa ating piyesta ng Santo Cristo. At kahapon po ay aking pang 23 taon na nakikisa. At kasama ko po siyempre ang aking anak na si Rocco, ang aking anak na si Nicholas. Nasabi ko nga sa kanila, alam nyo, ito ay sinimulan ko 23 years ago. Alam nyo ba, trivia, cut yun ito trivia. Nung una po akong sumali, nakiisa sa Fiesta Procession ng Feast of the Santo Cristo, hindi pa pinapanganak si Rocco at si Nicholas, lalong-lalo na si Noah. Si Amanda pa lang ang pinapanganak noon, kung kaya't kaya kong sabihin na ang tagal ko na ho talaga na nakikisa sa inyo pong kapistahan. So, they were not even born yet during that time. Pero tayo po, walang absent. Mula noon hanggang ngayon, election man o hindi. Yung iba ho kasi, naku, tuwing election lang natin nakikita na nakikisa sa Feast of the Santo Cristo. Kilala nyo na kung sino sila. Hindi ko na babanggitin kung sino. Pero kita nyo, next year, naku, makikita na naman natin sila. Kasi malapit na. Lalong-lalo na siguro yung susunod na taon pa. Di ba? Pero tayo po, we have been very consistent from the start. 23 years ago, election time man o hindi, nandyan po tayo.
elected man tayo, hindi, nandyan po tayo. Kahit nung hindi ho tayo nanalo noong 2016, nandun pa rin ho tayo ng mga sumunod na kapistahan. Wala po tayong absent po dyan. So, yan lamang po. I just wanted to share that. And of course, I would like to greet all our parishioners. A very happy fiesta, Father Matias, to the members of our religious community from Santuario de Santo Cristo. Happy fiesta po sa inyo. And we will always be here to support you. Ako po, si Kerry, si Rocco, si Nicolas, si Noah, ang aming pamilya, si Kong Bel Zamora, Vice Mayor Angelo Cawili, our counselors. We will always be here to support you po. So, ganun din po, Father Matt, sa mga pangangailangan ng ating parokya, nandito po kami handang sumuporta sa inyo. At of course, our family will always be here to support you. Magsabi lang po kayo kung ano pong inyong kailangan at handa po tayong tumulong sa inyo parate. Okay, and of course, happy birthday again, Father Matt. You are now 45 years old, looking like 44 years old. Joke lang, Father Matt. Sabi ko, ang ganda-ganda ng katawan nyo. At halatang-halatang nag-gym kayo. Ako, kung may oras lang sana, no, mas makakapag-gym din. Kaya lang talaga, very, very limited time. I really have to carve out time just to work out and stay healthy because of our busy schedule. But again, Father Matt, keep on taking care of your body kasi nakakatuwa. Tingnan yung katawan ni Father Matt. 45 years old pero ang ganda pa rin ng katawan. So yan po, no? Dumalo po kami ni Kerry, ni Rocco, ni Vice Mayor Angelo, at ni Consi Bea sa birthday celebration ni Father Matt. That was immediately after po, no? Yung ating Fiesta Mass sa Mascardo kung saan tayo rin po ay dumalo kasama ni Rocco, kasama ni Vice Mayor Angelo, at ni na Consihal Bea at Consihal Franco. Okay? At yan po, no? Tayo po ay tumulong sa naging birthday rice distribution ni Father Matias. Si Rocco po ay nag-donate ng kanyang personal na regalo sa kaarawan po ni Father Matias. So ito po ay mula sa puso ni Rocco Zamora, ang aking asipag na special assistant to the mayor. At yan po, no? Naghandog po siya ng 350 na supot po ng bigas para po sa mga parishioners natin na sina Father Matias po ang nag-select. Okay? So yan po ay munting handog po natin ng tulong. At may mga konting request din po sila Father Matt at ang ating Santuario de Santo Cristo para po sa mga kagamitan ng simbahan. At tumulong naman po ang aming pamilya. Kami po nila Kerry, nila Rocco, nila Nicolas, and Noah. Sumuporta po ng konti. At ang konting tulong niyan ay aming turnover po sa kaarawan din po ni Father Matias. So, happy birthday, Father Matt. And may you be blessed with many more years to come. So, nag-celebrate din po si Cap Emang Jeronimo ng Kabayanan ng kanyang kaarawan. May 1 din po. So, sinabay-sabay na namin. Sabi ko kay Cap Emang, make a wish. Mukhang alam ko ang wish mo, Cap Emang. Sa ngiti mo pa lang, alam ko na kung ano ang wini-wish mo. So, happy birthday, Cap Emang. And of course, I also wish you good health and many more years to come. So, yan po ang aming naging pagdalaw sa Feast of the Santo Cristo at ganoon din po sa kaarawan ni Father Matias at kaarawan ni Kapitana Emang Jeronimo ng Barangay Kabayanan. At yung Mascardo rin po, of course, nagdiwang ng kanilang kapistahan. Yan po ay during Labor Day nung May 1. So tayo po yung nakiisa. Yan po kami na Rocco, ni Vice Mayor Angelo, Consi Bea at Consi Franco. And we're very thankful to the Barangay Council of Little Baguio for inviting us. Todo suporta po kami sa kanilang kapistahan at yung mga bagay naman po na kinailangan ng barangay ay natugunan po natin. Nilapit po yan ni Cap Ricky Silvano at SK Chairperson Arian Silvano at tayo po ay tumulong sa kanila. At ganoon din po sa Barasuin, in a few days, kayo naman po, advance happy fiesta sa inyo. At ganoon din sa Pasadena, advance happy fiesta din po sa inyo. Sunod-sunod na po yan. So again, right after the Mass sa Mascardo, tayo po ay lumipat sa Santuario de Santo Cristo para naman po sa kaarawan ni Father Matias at ni Kapitana Emang. Okay? At
Na-feature na ba natin yung procession kanina tsaka yung mass? We did na, no? Okay. So, yeah. So yan po, no? Kasabay ho siyempre ng kapistahan ng Santo Cristo ay ang selebrasyon ng San Jose dito po sa Barangay Batis kung saan ang aking anak at Special Assistant to the Mayor si Rocco Zamora ay sumuporta rin po. Ako, alam nyo, si Rocco napakasipag at kita nyo, no? Lahat ng barangay talagang inikutan niya, dinadalaw niya at ang mahalaga, sinusuportahan niya, no? Ang mga tulong po ni Rocco ay mula po sa kanyang puso. No? So, siya po ay may mga konting ipon sa mga konting mga negosyo po niya. At sabi nga niya na yung mga savings niya, yan po yung nilalaan niya kapag may mga lumalapit ng konting suporta. Kaya proud po ko sa aking anak sapagkat yan po ay mula sa kanyang puso. So, hiwalay po yung binibigay ni Mayor Francis Zamora sa binibigay po ni Rocco Zamora. So, ang bait-bait pa naman, Rocco. No? Kanino ka nagmana? Ha? Sa mami mo o sa daddy mo? O, di ba? The answer is both. O, di ba? Kasi syempre magagalit ng mom sa atin. Diba? Yan, Rocco. Good job as always. Yan, no? Ano yan, gabing-gabi na yan. Dumating siya sa San Jose. Umikot siya ron. Binati yung ating mga mamamayan mula sa Barangay Batis. At naghandog siya ng mga cash prize. No? So, yung mga cash prize for the champions ay handog po ng inyong lingkod at yung sa mga first runner-up naman po ay personal na handog po ni Rocco Zamora. So, yan. Kay June Daraog at sa lahat po ng organizers, congratulations sa inyo. Sa lahat po ng taga San Jose, ako'y mabati sa inyo lahat at pasensya na kung di ako nakapunta. Sabi ko, mas excited na kayo na makita si Rocco kasi mas bata, mas pogi, mas mabait, mas masipag, at single pa, di ba? Tandaan nyo, si Rocco, single na single. Walang girlfriend. Nako, Rocco. Kaya ang buhay niya talaga ay nakafocus sa pagtulong sa ating lungsod. At yan, ang aking anak na si Rocco Zamora. Okay? Sige, next po. Tayo ay nakiisa siyempre sa ating inauguration at ribbon cutting ng bagong facilities po ng PUP San Juan. Ito po ang ating bagong Hospitality Management Center sa loob po ng PUP San Juan. So yan, kasama po natin, of course, ang presidente mismo ng PUP, President Manuel Muhi, Vice President Pascualito Gatan, the heads of PUP, the main campus, of course, and our very own PUP campus director, si Dr. Cecil Alagon. So, yan po, kasama ni Rocco. Rocco, ang sipag mo. Sipin nyo, lahat ng mga events, nandiyan ka parate. Good job, Rocco. Alam mo, ganyan din na nagsimula nung bata ko. No? Kasama ko po parate si Congressman Noni Zamora noon kapag mayroong mga inauguration ng mga bagong barangay hall, multipurpose building, basketball court, and then din po yung mga medical missions, ganun din po yung mga payouts para sa financial, medical, educational, burial assistance. So, ganyan na ganyan po ako dati. At yan po ang aking naging simula. Diyan po ako natuto. At lahat naman, no, when we start, wala naman tayong experience, diba? Wala naman makakapagsabi na nagsisimula siya, may experience siya sa lahat, diba? So, this is part of the learning process. It's part of gaining experience. And this is where we learn, diba? At in the end, kita nyo, naging mayor po ako, diba? At mayor na minamahal ng mga nagtitiwala, diba? Kasi, ako baka may mag-react, diba? Alam niyo naman po, no, pag nagtitiwala po kayo kay Mayor Francis, ito po ay pagpapakita ng pagmamahal. At sana po, nararamdaman niyo rin yung pagmamahal ko rin po sa inyo sapagkat kayo po ay nagtiwala sa akin at binigyan niyo po akong pagkakataon maging mayor ng 3 beses. Patuloy lang po kayo magtiwala sapagkat mga hakbang na ating gagawin ay para po parati sa ikabubuti ng lungsod ng San Juan. At kailanman, hindi ko kayo pinahamak. Hindi ko kayo dinala ni Mayor Francis Zamora sa maling landas, bagkus. Dito po tayo sa ating makabagong San Juan administration. Tuloy-tuloy po ang ating pag-angat ng antas ng buhay ng bawat San Juanenyo at yung pagbabagong ating pinangako nung tayo po nagsisimula. Ito po ay isa-isa na nating naisa sa katuparan. So, yan po, kasama natin si Vice Mayor Angelo
at tayo po ay nag-attend ng ating inauguration at ribbon cutting. So yan po, no? Ito ang ating Hospitality Management Center. So why did we invest in this facility? Sapagkat isa po sa mga kurso na talagang gusto ho nating tunay na mapakinabangan ay ang hospitality management. So dito po sa loob ng PUP San Juan Campus, we set up this facility because it is part of the requirements ng CHED upang tuluyan na natin ma-offer ang hospitality management dito po sa ating PUP San Juan Campus. No? So, Secretariat, please, post natin ito, okay, para makita ng ating mga mamamayan ano ba ang laman ng ating hospitality management facility dito sa ating PUP San Juan Campus. No? At please take note, no, na fully funded po ng City Government of San Juan ang PUP San Juan Campus. And we are really supporting our campus, our students, our teachers, members of our faculty. At asahan nyo na tuloy-tuloy po ang ating maging suporta po sa inyo. Next, actually, no, prior to going to PUP, tayo po ay pumunta sa pagbubukas or blessing and inauguration ng bagong PAR San Juan office. Ito po ay matatagpuan sa GH Tower. At yan, kasama ko pumuli si Rocco. Nako, ang aking masipag na anak at Special Assistant to the Mayor kasama ko. No? Sinasama ko siya parate sapagkat as may Special Assistant, no, ay malaking tulong po talaga na nandyan siya kasama ko. At pag mayroong mga bagay na dapat patugunan, no, hindi naman kaya ni Mayor Francis mag-isa, kung kaya't ang aking Special Assistant ang tumutulong po sa akin. So yan po, kasama natin ang ating BR Commissioner, Charlie Mendoza. Siya po ang ating bagong Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. At of course, ang ating RDO, si RDO Vallejo. Siya po ang ating head ng BR San Juan. And of course, our BR family. Ito po, no, tayo po ay nag-ribbon cut at nag-bless ng ating bagong BR San Juan facility. Dito po sa GH Tower. Alam niyo, napakaganda ng kanilang tanggapan. Napakabago, napaka-moderno, napakalinis at nakakatuwa ho sapagkat sabi ko, no, itong kanilang tanggapan, it looks very, very corporate. No? Napakaganda. And even the location dito mismo sa GH Tower. So congratulations po sa inyo at let us work hand in hand for the betterment of our people and our city at asahan nyo ang aming suporta sa mga programa ng BIR. So after that, pumunta po tayo ng PUP San Juan. Tapos pumunta naman po tayo sa ating Skills and Livelihood Training Center kung saan tayo po nakipagpulong kay TESDA Regional Director Lenny Carion sapagkat sila po ay nag-turnover ng 150 ovens. So ito po ay mula sa TESDA NCR. Yan po si RD Carion na naka-black. Si Rocco Zamora, nandyan na naman. Ang sipag-sipag mo. Diba? Yan, tama yan, Rocco. Alam mo, ang iyong ama, kung sipag lang pinag-uusapan, siguro wala na masisipag pa kay Mayor Francis Zamora. At alam niya ng San Juan, di ba? Kung kasipagan lang di ba? Tiwala po tayo na walang masisipag pa kay Mayor Francis Zamora. Clarissa Fardo, manang-manang po sa inyo, Mayor, masipag din. Ganyan talaga, no? Siyempre tayong mga ama, di ba? Pinapalaki natin ang ating mga anak ng maayos at kung ano yung mga katangian na sa tingin natin na dapat taglay nila. Yan po ang ituturo natin sa kanila. So, yan po, 150 ovens turned over by TESDA para po sa ating Skills and Livelihood Training Center. At these equipment are meant to be used, no, for training our constituents. So yan po, no? Sinubukan ko yung mga ginawang pastries at cakes ng ating mga estudyante ng ating Skills and Livelihood Training Center. Napakasarap. At tuwan-tuwa nga ho sila sapagkat yung mga kagamitan po ay kinukumpleto natin. Alam niyo ho ba, nung inabutan natin yung dating Skills Livelihood Training Center, bagsak. Nako, bagsak sa mga criteria ng TESDA.
Nako, wag kayong magagalit ha. Ito lang naman yung katotohanan. No? Ang dami nating binago sa totoo lang pagdating sa ating Skills and Livelihood Training Center because the existing facilities were not, paano ho ba, compliant sa mga requirements po ng TESDA. Kaya napakarami hong binago natin no, upang maging compliant tayo sa TESDA standards. So, yan. So, Secretariat, 'di ba? Sabi ko picturean yung dapat binalikan nila, picturean yung ating facilities. Stainless na po yung mga yung mga tables, yung mga equipment, no. At marami ho tayong mga bagong kagamitan po diyan. So, Secretariat, do not forget to post PUP San Juan Hospitality Management at itong ating Skills and Livelihood Training Center. Okay? So, yan po. Maraming salamat, TESDA, sa inyong donasyon. At please don't forget pala to coordinate with Kong Bell para makapag-coordinate din siya with TESDA because the regional director told me that Kong Bell can request for additional funds for TESDA training. O, di ba? Kong Bell, yes! Palakpakan natin Congresswoman Bell Zamora. Kong Bell, don't forget to write our TESDA Secretary Kiko Benitez. I will write as well. Separate natin yung letter natin. Isang request from Kong Bell, isang request from Mayor Francis. Malay mo, dobleng pondo pa makuha natin. Diba? So paalala nyo, Secretariat, hiwala yung sulat ko, hiwala yung sulat ni Kong Bell. Okay? Sige po. Then after that, tumuloy naman tayo sa Barangay West Crame para po sa kanila pong bagong fire substation, blessing in inauguration, at yan po, no? Nakasama rin ho natin si Rocco, ngunit he had to leave because may tinatapos na po siya sa DLSU. Alam niyo ho ba, in a few months, Rocco will be graduating already. So wow, advance congratulations Rocco. Imbitahin mo ako sa graduation mo ha, huwag mo kalimutan ha. Excited ako. At the fact that Rocco will graduate very soon, that means mas makakatutok siya sa San Juan. Isipin mo, sa lagay na to, sinasabay pa niya ang kanyang pag-aaral at ang pagiging special assistant to the mayor, no? Pinagsasabay na niya and yet talagang always present siya sa atin. So, what more once he graduates? And he was telling me that he will be taking extra governance courses. Ngayon po kasi tinatapos yung kanyang course. Ito po ang political science sa De La Salle University at binanggit niya sa akin. Pagkatapos po nito ay kukuha siya ng mga governance courses pa. So, saludo ako sa iyo, anak. Rocco Zamora, Special Assistant to the Mayor. Good job. Nicolas, alam ko nandito ka sa aking tanggapan. Pasok ka rito para bumati ka naman. Ha? Teka, Nick, come say hi. Diba? Alam mo si Nick, napakaraming fans at talagang kinagigiliwan ng napakarami. So Nick, di ka, huwag kumahiya. Say hi to all of them. Diba? Sige po. So yan po ang fire substation ng West Crame. Dumating po ang ating Regional Director ng BFP. Nakisa po sa ating pagbubukas. At ito po, payo at paalala. Sabi ko rin po ito sa ating Kapitan Lino Trinidad. Please, sa Barangay West Crame, let us keep our roads clear. Okay? Wag po tayo magpapark sa mga kalye natin sapagkat kung sakali magkasunog, paano po dadaan ng mga fire trucks kung puro kotse ang nakaparada po sa West Crame. Alam niyo, naalala niyo, maybe 3 or 4 years ago, mayor na po ako noon, nagkasunog po sa West Crame. Buti na lang po, during that time and up to now, nagpapatupad tayo ng road clearing. Sapagkat kung nakaparada ang mga sasakyan doon, ay hindi ho makakapasok ang mga fire trucks. And if hindi makapasok ang mga fire trucks at kung magkasunog, paano ho tayo makakaresponde? So, yan po, paalala po lamang sa inyo. Okay? Sige po. So, let's proceed. Northeast Green Hills Caravan, nagsagawa rin po tayo niyan. At yung mga services, of course, ng pamanunsod ay ating dinala po sa Northeast Green Hills. Ganoon din po ang naging satellite registration ng Comelec San Juan. Oo, my phone is ringing. Ito yung mga nangyari pag live. End ko lang. Pakiano muna tong phone ko, please.
Dali mo muna rin. Thank you. Okay, back to the ball game. Pasensya na. Nakalive po kasi tayo. At hindi ko nakuha yung memo na dapat i-silent yung mga phones. So, pasensya na po. But again, to the people of Northeast Green Hills, of course, to my neighbors in Barangay Green Hills, naway napakinabangan po natin ang ating mga services ng city government and ganun din po no, ang COMELEC satellite registration. So next po, just this morning, tayo po ay dinalaw ng ating mga kaibigan mula po sa San Miguel Corporation at kanila pong presenta ang naging dredging operations ng San Miguel dito po sa ating San Juan River at ganun din sa ating Maytunas Creek at Ermitaño Creek. So tayo po ay lubos na nagpapasalamat kay Ginoong Ramon Ang ng San Miguel Corporation at kay Mr. Jimmy Lu, siya po yan, ang naka-black. No? He is the head of San Miguel Corporation's river clean-up. No? So yung mga dredging, yung mga paglilinis, no? Yung mga river rehabilitation, mga waterways rehabilitation, siya po ang head mismo. And he presented earlier yung mga na-dredge na po ng SMC dito po sa San Juan River at sa Maytunas Creek at Ermitaño Creek. At ganoon din po yung mga i-dredge pa nila. So ang aming po naging usapan ay in the next few months bago magtag-ulan, which is very soon already, ay kung saan na nga ho matapos na nila ang dredging ng iba't ibang bahagi ng San Juan River, Maytunas Creek at Ermitaño Creek. At kanina nga po no, pinakita na ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy na bumababaw po ang ating San Juan River at Ermitaño Creek at Maytunas Creek ay dahil po sa basura. So yan po ang aking panawagan sa ating mga minamahal na Sanjuanenyo. Huwag po tayo magtatapon ng basura sa ating mga katubigan sapagkat yan po maging dahilan kung bakit bababaw ang ating mga ilog at mga creek. Kung kaya't pag umuulan po na malakas, mas mabilis itong umaapaw. So let's all help each other. Ang San Miguel po ay nandyan upang tulungan tayo mag-dredge. I will post a separate video. Secretariat, don't forget yung video ng presentation kanina para makita ninyo ano, yung mga heavy equipment ng San Miguel Corporation na naka-deploy dito po sa San Juan River. So lubos tayo nagpapasalamat kay Ginoong Ramon Ang ng San Miguel Corporation sapagkat sa tulong po ninyo ay nade-dredge natin ang San Juan River at ganoon din po ang Ermitaño Creek at ang Maytunas Creek. So thank you very much for your support. At ito po, please listen, very very important, ang ating pong pamahalang nasyonal sa pamamagitan po ng ating LGSF, ang Local Government Support Fund, ay nag-download daw ng pondo sa atin para po sa ating bigas para sa mga San Juanenyo. But ito, I just want you po all to listen. Ang pondo ho na dinownload ay base sa formula na nakadepende po sa ating population. So, they computed it based on our population. It does not mean the entire population will receive, but they gave us a percentage of our population. So, sa madaling salita, nag-download sila ng pondo at ito ay upang makapagbigay ng bigas para sa ating mga mamamayan. Ngunit hindi ho yan para sa lahat ng mamamayan. So based on our computation, at ito naman po ay dahil ang unang bilin po sa atin ay 6 times magbibigay ng 10 kilos. Pero dahil ang unang directive nito ay ibinaba bago ho ng krisis sa gitnang silangan, at dahil nga ho sa nangyayaring krisis ngayon at tumataas na ho ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng langis, no? Naapektuhan ngayon yung halaga ng mga bilihin kung kaya't we have to make adjustments. And next, to be able to accommodate also more beneficiaries. Imbis po na 6 times na 10 kilos, ay ang Malacanang po ay naglabas ho ng directive na pwede ho nating gawing 4 times po ito at 10 kilos. Anong ibig sabihin ho niyan? Mas marami hong makakatanggap ng bigas. Dahil imbis na 6 na beses sa 10 kilo, ngayon po ay 4 na beses sa 10 kilo. So, mas marami ho tayong mahandugan ng bigas. So, based on our computation, originally, ay
around 5,900 families po ang tatanggap. But because we readjusted it already, ang tatanggap po ngayon ay 8,900 families. And again, kung kayo po ay mayor, ito, tanongin ko kayo, kung kayo ay mayor at meron tayong 8,900 families, pero alam ninyong mas maraming families pa sa buong San Juan ang kailangan bigyan ng bigas, sinong bibigyan niyo ng bigas? Di ba? O sige, ano muna tayo? Change roles. Kayo muna si Mayor Francis. Di ba? Sinong bibigyan nyo ng bigas kung ang pondo ay para sa 8,900 families? So, ang naging desisyon ko po ay ang ating mga senior citizens. Dahil, unang-una, of course, sila po ay ating mga lolo at lola at sa kanilang mga households ay maaring nandyan din po kayo nakatira kasama nila. But again, they are our lolos and lolas. Hindi na ho sila nagtatrabaho. Wala ho na silang source of income. So we really have to help them. And again, helping our lolos and lolas means we're helping our families as well. Dahil sa kanilang mga household, nandyan din po ang kanilang mga anak, mga apo, mga kamag-anak. So we decided to allocate this for our senior citizens na members po ng OSCA at ito po ang ating Office of the Senior Citizens Affairs. So tayo po nakipagpulong na sa OSCA at makikipagpulong ulit sapagkat dahil nga ho, in-expand na natin yung coverage at mas dadami na po ang makakatanggap ay from 5,900 beneficiaries, ito po ay magiging 8,900 na. So sa lahat po ng mga OSCA board members, mga officials, no, we will call for a meeting today at madadagdag po natin ang mga beneficiaries po ninyo. And the first batch will be released po on May 6, Wednesday at 8:30 a.m. So yung mga OSCA po natin, members, no, we will release the tickets already. Please po, paalala lamang, please be here by 8 a.m. Mga lolo't lola, wag po kayo pupunta ng 5 a.m. o 6 a.m. sapagkat 8 a.m. po sana tayo pumunta. Dahil ayaw naman namin kayong maghintay na matagal. Ngunit minsan po, kahit sinasabi natin 8 a.m., dumarating po kayo ng 6 a.m., wag naman ho masyadong maaga para sakto lang ho yung dating ninyo sa simula ng ating programa. At hindi ho muna lahat mabibigyan on the same day dahil we do not want 8,900 people going to City Hall in one day. No? So we will schedule this accordingly. Pakiabangan na lang po ang mga schedule po ninyo. Ngunit makakaasa po kayo na ito po ay matatapos natin by next week in about 10 days po siguro. No? Because we don't want our senior citizens to crowd here in City Hall sa ating distribution po. No? So maglalabas pa tayo ng mga schedule para sa inyo at makakaasa po kayo na kung kayo po ay napiling beneficiaryo, kung kayo po ay bahagi ng 8,900 beneficiaries natin, you will receive rice 10 kilos po, no? Every distribution 4 times. Okay, so a total of 40 kilos in the next few months. In fact, ang schedule po niyan ay May, July, September, and November. So yan po ang magiging schedule natin. Bago ang ating citywide distribution sa December, ay tatapusin po natin ang pamamahagi ng bigas sa 8,900 OSCA members o mga members po ng ating Senior Citizens Associations. At kung kayo po ay magtatanong, paano ho na buo ang mga listahan, ang listahan po ay nanggaling mismo sa mga OSCA officers po natin. So kayo pong namili, hindi po kami. At kung sino po yung nilista ninyo, yun po ang bibigyan po natin. Arturo Ofemaria, I advance. Thank you po, Mayor Francis Zamora. I am a senior citizen na at walang source of income. Salamat po sa 10 kilos free rice in advance. Yan po, Arturo, I hope isa kayo sa mga members ng OSCA. Please coordinate with your OSCA heads sa inyong barangay. At kung kayo po ay part of the 8,900 senior citizens, ako madami ho yan. Ano? Sabi nyo, 8,900. Napakarami ho yan. Kayo po ay tatanggap ng 10 kilos ng bigas 4 na beses sa taong ito. At yan po ay sa tulong natin mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
through the LGSF o ang ating Local Government Support Fund. So, first time po yan mangyayari sa atin na da-downloadan po tayo ng pondo para po sa bigas. So, maraming salamat. So, first time po yan mangyayari na da-downloadan po tayo ng pondo para sa bigas ng ating pamahalang nasyonal. So, maraming salamat po, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa tulong ninyo. Hindi lang ho yan sa San Juan. Ako, all over the country po yan. Kaya, wow, ang galing po talaga. Ang mga lungsod at bayan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay may kanya-kanyang bigas din po na matatanggap. So, abangan niyo po yan, mga minamahal kong kapwa Pilipino sa iba't ibang rehiyon ng bansang Pilipinas. Ayan. Thank you very much, President Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, so let's proceed. May 7, Thursday, ay magkakaroon po tayo ng Barangay Caravan sa Addition Hills. At sila naman po nakaschedule for our Barangay Caravan. So as early as now, I would like to announce that the caravan will be in Barangay Addition Hills. Secretariat, paalala mo, maglabas ng personal letter ko. Ngayon na, draft na, tapusin na, so that I can sign it, reproduce, distribute to all households in Addition Hills. Don't forget, coordinate it with Councilor Herbert Chua. Okay? At sa May 9 naman po, Saturday, ay may nakaschedule din pong COMELEC satellite registration po sa inyo. So, ang COMELEC po ang naglabas ng schedule, sinasabayan lang natin ng additional services from our city government of San Juan. Okay? Sige po, announcements. May 26, meron po tayong mega job fair dito po sa San Juan City Hall. I will also post that very soon para ho sa inyong kaalaman. At pagdating naman sa ibang mga activities po natin, tayo po ay na-interview sa ating bagong Pilipinas headquarters. So, abangan niyo po ito. They will announce to us when they will release the feature. Pero i-share ko po yan sa inyo. Next, tayo po ay nakisa sa Bangus Festival dito po sa Dagupan City sa Pangasinan, kung saan tayo po inimbitahan ni Mayor Belen Fernandez. At tayo po ay nakaranas ng isang napakagandang festival. Yan po ang Bangus Festival ng Dagupan City. Ito po ang talagang lungsod na sikat para po sa bangus, not just in the Philippines but also worldwide. So yan po, no? Ang mga nakikita niyo po ay mga grill o mga ihiwan ng bangus na ikwento ko po sa inyo. Nakita niyo yung mga tents sa kaliwa, no? So meron silang program kung saan if you want to join the Bangus Festival, meron lang konting fee na binabayaran. But you will have your own grill, you will have your own bangus na pwedeng ihawin at may tent ka pa. So lahat po ng bumibili ng package ay nandyan sila sa mga tent, nag-iihaw sila, kumakain sila, they celebrate the Bangus Festival together. Mga pamilya, mga kaibigan. No? So napakahaba ho niyan. Ilang kilometro yan, grabe. Nilakad namin. At sumayaw pa ako ng, hawak mo ang beat, hawak mo ang hawak. Yan. Ayan na. Hawak mo ang beat. Ay, isa pa. Hawak mo ang beat. Ayan. Secretariat, huwag mong kalimutan. Gagawa ko ng solo TikTok ng hawak mo ang beat. Ha? Sige, tingnan natin kung gaano kaganda ang sayo ni Mayor Francis. Okay? Paalala nyo, ha? Schedule natin yan. So, yan po, no? Tayo po yung nakisa sa kanilang pong Bangus Festival. So I'm very, very thankful to Mayor Belen Fernandez. Yan, kasayaw ko siya, no? Pati yung mga city officials natin, Vice Mayor BK Kua, mga councilors po, and of course, the people of Dagupan, mga Dagupeños. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagtanggap. Ganon din sa ating naging pirma ng kasunduan bilang magkapatid. Thank you very much to all of you. At asahan ninyo ang mga magkakapatid, nagtutulungan, nagmamahalan. At tayo po, no, sa bisa ng ating kasunduan, ay yan po ang ating gagawin. No? We will support each other as sister cities. So yan po, no? Ang haba niyan, ako, napakahaba sa totoo lang. At ang sarap po ng bangus talaga nila. So next time, mga minamahal ko sa ninyo, dayo tayo sa Dagupan City para sa kanilang Bangus Festival. Okay? So shout out. Yan, may shout outs pa ba? Albert Barcenas, Mayor Francis Zamora, God bless you always. Thank you also, Albert. At pagbutihin mo ang inyong paglilingkod dyan sa TPMO.
Okay? And Vic Subido, maraming salamat po, Mayor, sa CT scan at MRI. Mabuhay ang makabagong San Juan. Walang anuman, Vic, konting panahon lang at yan ay masaset up na natin. At muli, no, hindi ito kwento lamang, hindi ito pangako lamang sapagkat ang pondo po ay pumasok na sa ating pamahalang lungsod. So it's just a matter of procuring. No? So meron ng procurement process na sinusunod at yun naman po ay nakasaad sa ating mga procurement guidelines. So we will follow each and every step and we will procure based on proper procedures. At once procured, isa-set up na po yan sa ating San Juan Medical Center at gagamitin natin sa lalong madaling panahon. Okay? Sige po. Maricar Campillanes, Mayor, thank you. Next year, graduate na po yung mga scholars nyo po. Isa bang mga anak mo sa mga mag-graduate, Maricar? So just in case, advance congratulations sa inyo. At speaking of mga nag-graduate po, no? Naalala nyo ho yung mga pre-namis natin sa daycare center, sa grade 6, sa grade 10, sa grade 12. Ang aking information na natanggap po, yung iba ho, hindi pa nagsasubmit ng mga requirements. So please, submit the requirements para ho ma-release na natin ang ating 3,000 pesos na financial assistance po para sa inyo. At please, no, talagang dapat submit na natin para agad-agad nating ma-release na po ito. Okay? Sige po. Meron pa ho ba? AJ De La Cruz, wala nang tatalo sa Zamora leadership. No to fake news. Nako, sino ba yung fake news, AJ? Ha? Yung nagkakalat na merong MRI? Nako, wala tayong MRI kailanman, sa totoo lang. Fairy tale lang siguro yun. No? Parang sila Snow White and the Seven Dwarfs. Snow White and the Seven Dwarfs, parang sila Cinderella. Tsaka yung mga Disney princess, di ba? So, wala po tayong MRI dati. Never. No? We never had an MRI. But this will be our first. No? It will be the first time that San Juan will have its own MRI. And it's happening very, very soon dito po sa San Juan Medical Center. Okay? Top to bottom, sagot ka ng makabagong San Juan. Ako, thank you very much. Yan po, no, talagang promise ko naman po sa inyo, magtiwala lang po kayo kay Mayor Francis Zamora. At siguro nakita niyo naman po in the last 7 years ang pagbabago na ating naisagawa all together dito po sa lungsod ng San Juan. Okay, so before we end, please always watch out for my Friday Manila Bulletin article. Ito po ay tuwing Biyernes. Tayo po ay nagsusulat para sa Manila Bulletin, iba't ibang mga topics po in relation to the metropolis, either here in Metro Manila, either in the provinces, and of course, dito sa ating lungsod ng San Juan. So, pakibasa po yung column natin last Friday. Tungkol po ito sa e-bus program na atin pong sinasuportahan. At sa Friday naman po, abangan ninyo. Ito naman po ay maging tungkol sa ating mga San Juan Medical Center upgrades. So, sige po. Ako po ay magpapaalam na, hindi sa buhay, ngunit sa Facebook Live lamang na ito. At tayo po ay magpapatuloy sa ating napakahabang araw. Mondays are always very long, kaya pasensya na po. Minsan, alam ko, dapat 11 a.m. talaga tayo nagsisimula. Pero minsan ho, sadyang humahaba ang ating Lunes dahil sa mga dapat nating mga tulungan ng mga mamamayan. Kanina po, no, merong cancer patient na lumapit po sa akin para sa mga vials na kailangan niya po. At, she will need to be injected very soon. So tinulungan po natin sila. Meron din po tayong mga mamamayan na lumapit sapagkat yung kanila pong mga tinitiran po ay may konting problema, dapat ayusin. No? So various issues and concerns na alam niyo naman po, basta kayo po ay lumapit at basta tayo po ay makapag-usap, ang inyong lingkod po ay gagawa at gagawa ng paraan upang matugunan po kayo. So, tuloy lang po kayo magtiwala sa inyong Mayor Francis Zamora. Nakita niyo naman po in the last 7 years kung saan natin dinala ang lungsod ng San Juan as a family. No? At we will continue to do this in the next 2 years and 2 months. Ako po, 2 years and 2 months na lang po si Mayor Francis Zamora. Pero ito po, no? Again, before I end, isang tanong na sana po sagutin ninyo ng buong puso. Diba?
kung sa tingin nyo mas maganda ba ang San Juan ngayon. Ipapagpatuloy ba natin ito o babalik ba tayo sa dati? Gusto ba natin sa may MRI o yung walang MRI? Di ba? Gusto ba natin yung makabago o yung makaluma? So, gusto ba natin yung libre ang sapatos ng ating mga mag-aaral? May school at PE uniform pa, may tablets pa, may internet pa, may go bags pa, kahoy pa ang mga basketball court sa mga public schools, o yung dati na wala sila ng lahat ng ito? Diba? Gusto ba natin yung zero balance billing o yung binibill tayo ng 50 pesos para po sa pagsaksak ng ventilador? Ako, kayo lang po ang makakasagot niyan, mga minamahal ko sa naman ninyo. Muli, maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.